makatatag at pasalamatan ninyo ang mga bagay na dumarating sa inyo. Kailangan malagpasan at mapagtagumpayan ninyo ang mga bagay nito para sa mailalakas at ikatatag na inyong pananampalataya. Naku. Nagkakagulo. Ano kaguluhan? Alisin ang galit sa inyong puso. Magpatawaran sa isa't isa. Nagagalak ako kung makikita ko kayong nag-iigan bilang magkakapatid. Huwag itong mawawala sa inyo. Amen. Alam nyo, yan ang issue. Re-resolbahin ng Diyos mamaya yan. Magpatawaran, magmahala. Tayo tinawag ng Diyos para ayusin, ibigay ang pag-ibig ng Diyos at maging bagong nilalang. Eh tayo ba'y bagong nilalang? O nasa kadiliman pa? Pag hindi mo maiibig ang iyong kapatid, nasa kadiliman ka pa. At yan ang gawa ng dyablo. Ang hindi umibig. Sabi sa 1 John 3. First John 3:10. Dito nangahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kaya checkin natin ang sarili natin. Iniibig pa talaga natin ang ating mga kapatid? O namumuhi pa tayo, may galit tayo, may sama ng loob tayo sa kapatid natin? Pupunta ka sa impyerno. Ikaw at ang kaaway mo. Hanggat hindi nare-resolve ito, pupunta kayo sa impyerno. Kaya hanggat maaga, resolbahin natin ang problema. Sabi sa 1 John 2. 1 John 2:9-11. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Kaya tignan ninyo, yung bang kapatid mo, hindi lang kapatid siya laman, yung kapatid siya pananampalataya. Meron ba kayong awayan? Meron ba kayong samaan ng loob? Nasa dilim pa kayo. So sayang yung pagiging Kristiyano na hindi kayo nagiging tunay na Kristiyano. Kung hindi tayo magiging tunay na Kristiyano, kalimutan na natin ang pagiging Kristiyano. Ito na yung panahon para linisin ang iglesia, ayusin ang iglesia. Kung hindi ka magpapaayos, may iwan ka sa rapture. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag. At sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. So wala ka na makikitang masama. Ang taong bagong nilalang na, wala ka na makikitang masama. Kahit may makitang masama, ang pag-ibig magtatakip ng maraming kasalanan. Sino ba ang walang pagkukulang sa atin? Ako, kung sinasasabihin siya, ang dami-dami kong pagkukulang. Hindi ko mabibilang sa dami. Tayong lahat. Pero minabuti ng Diyos na mahalin pa rin tayo. Kanina, yung sikay na glory. Naramdaman ko na naman yun. Kahit, tinan mo, kahit tayo mga walang kakwenta-kwenta Kristiyano, kahit nag-aawayan ng mga magkakapatid sa iglesia, mayroong samaan ng loob, ipinararamdam pa rin ng Diyos yung sikay na glory. Hindi ba kayo natutuwa nun? Kahit nagkukulang tayo, kahit masama pa rin tayo, nandun ang Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang sikay na glory. Pag bago dumating yung shout to the Lord, yung ano ba yung kanta na yun na pipick upin ng spirit yung spirit mo mararamdaman mo yung sikay na glory. Yung basta't yung portion, pag kinanta na yun, pag pinick up ng spirit ko, mararamdaman ko na yun. Medyo kikilabutan ng konti yung bato ko. Mararamdaman ko na yung sikay na glory, dire-diretso na yun. Alam nyo, napakasarap hindi kayang bayaran to. Babayaran mo, magkano? Magkano ba si Simon the sorcerer nga, binibili yung power ni ni Peter. Napakasama nito Simon sorcerer na to, binibili na ang kaluwalhatian ng Diyos. Mabibili mo ba si Kay na glory of God? Ito ipinararamdam ng Diyos sa kanyang mga anak na. Kaya mapapalad tayo na ipinararamdam ng Diyos ang kanyang presensya sa atin. Hindi tayo ikabol.
Shekinah glory. Ibig sabihin, bumababa ang Panginoong Hesus kasama laksalak sa mga anghel, sumasamba sa Ama. Yun ang ibig sabihin ng Shekinah glory. Nasasamba natin ang Ama sa pamamagitan ni Kristo at ng Espiritu Santo at lahat ng laksalak sa mga anghel. Nagagawin ito sa langit, sinasanay tayo dito sa lupa. Kahit ang ating iglesia marami pang dumi, pero lilinisin niya hanggang sa maabot natin yung kabuuan na talagang tunay na mga Kristiyano na tayong lahat. Siguro, may tinatamaan sa inyo. Ibig sabihin, pag may tinatamaan sa inyo, may itatama. Tinatamaan ka, hindi dapat itama ka. Pag hindi ka tinatamaan, hindi ka itatama. Eh, tinatamaan ka. So, itatama ka. So, magpatama tayo. Yun ang mensahe ng Panginoon sa atin eh. Na, in everything, give thanks, for this is the will of God. Alam niyo ba na ito'y hindi nagagawa ng mga tao? Ang makagagawa lang yan, anak ng Diyos. Nung araw, hindi ko ito nagagawa eh. Pag may masamang nangyayari sa akin, hindi ako nagpapasalamat sa Diyos. Naiinis pa nga ako eh. Pero ngayon, iba na eh. Kahit ano nangyayari sa iyong masama, magpapasalamat ka. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Ang gagawin mo, yung will of God. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Tungkol sa atin, sa iglesia, kay Kristo, ito ang kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay. Ano ba yung lahat ng bagay? Masama, mabuti, mainam, lahat eh. Magpapasalamat ka. Ito ba nagagawa ng Kristiyanong tunay? Yung tunay lang. May mga Kristiyano nga, barangay, Kristiyanong puno. Nagagawa ba nila yan? Ikaw na-stroke, magpapasalamat ka sa Diyos. Ama, salamat po at napakasama pa ng ugali ko. Nainis ako sa kapatid ko, nagalit ako sa kapatid ko, salamat po. Nakita ko, dumi-dumi ko pala. Dapat pala akong linisin. Panginoon, salamat, na-stroke ako. At naitutuwid mo ko, naayos na buhay ko ngayon. Ama, salamat po, nabigo ako. Salamat po, wala ka kwenta-kwenta nangyari sa akin. Nare-realize natin na inaayos tayo ng Diyos. Kasi sa lahat ng bagay, ito'y makakabuti sa umiibig sa Diyos. Eh, umiibig ka ba sa Diyos? Sinusunod mo ba lahat ng salita ng Diyos? Oo. O makakabuti lahat sa iyo yan. Romans 8. Romans 8:28. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay yaong tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So ito'y ginagamit ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos eh. Ako magpapatotoo na naman ako kasi hindi ako pwede magpatotoo sa iba eh, sa akin, sa sarili. Ako'y lumaki itong maliit pa ako, batang kalye na ako eh. 6 na taon pa lang ako, sugarol na ako. Pagdating ng high school, dumudurog na ako. Pagdating ng college, professional na ako sa durugan. Pero minabuti ng Diyos yun. Minabuti ng Diyos na dumaan ako doon. Kung hindi ako dumaan doon sa kadiliman na yun, hindi ako makakakita ng liwanag. Ipinagpapasalamat ko, naging adik-adik ako nung araw. Pinagpapasalamat ko yun. Kasi kung hindi ako makakakilala sa Diyos. Yun ang buhay ko eh. Nagpapasalamat ako sa Diyos, na-stroke ako. Kasi kung hindi ako na-stroke, hindi ako magiging mapanalangin at hindi didingin ng Diyos ang panalangin ko. So, di ba nakakabuti? Salamat, Panginoon. Ang dumi-dumi mo pa. Kasi ipakikita ng Diyos sa iyo, ang dumi mo. Ang pangit-pangit pa ng ugali mo. Wala kang kakwenta-kwentang Kristiyano. Ipakikita ng Diyos sa ilalabas yan, i-expose. Para linisin. Paano ba lalabas yung dumi? Di ba kinakailan? Gamitan mo ng palo-palo? Di ba nung araw yung mga naglalaba? Pinipiga nila, hindi lumalabas. Pero itapat mo sa ibabaw ng bato, paluin mo sa ilalim ng bato, lalabas ang dumi-dumi. Kasama yung lahat ng dumi. Palo-palo, di ba? Kailangan kasi gamitan tayo ng palo-palo eh. Kailangan paluin tayo sa ulo para matauhan. Kailangan lumabas. Huwag kayong magtataka. Sabi sa 1 Peter 4:12.
Mga minamahal, huwag kayo magtaka. Huwag tayo magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring nangyayari sa inyo, di karaniwang bagay. Kakaiba eh. Biruin mo, wala kang ginagawa, galit na galit sa iyo yung kapitbahay mo. Wala kang ginagawa, inaakusahan ka ng masama. Konting kilos mo, sinichismis kang kapitbahay mo, magalak ka. Bakit? Nasa iyo si Kristo, inuusig ka na walang dahilan. Si Kristo, kita mo, walang dahilan, napako sa krus. Hindi ito na mahatul-hatulan ni Pontius Pilate. Bakit? Walang kaso eh. Hindi maipuprove yung kaso eh. Kaya ang ginawa, para, siyempre, politika eh, para maging mabango pa si Pontius Pilate, pass over no, nagpapalibre ng isang prisoner eh. Pinapili. Sino gusto nyo? Si Jesus Barabbas o Jesus of Nazareth? Ang pinili na tao, yung mga terorista, Jesus of Barabbas. Jesus Barabbas. O kaya pinapako si Kristo. Pero yung hatol, hindi eh. Walang ebidensyang nag-prove kay Kristo dun sa kaso niya eh. Pero kailangan mapako sa krus si Kristo para malinis niya ang lahat ng kasalanan natin at tawagin tayo ng Diyos na mabuo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng 1 Timothy 1:5, ba't ba tayo tinuturuan ng Diyos? Bakit ba binibigyan tayo ng mga degrees? Tinuturuan tayo sumunod na sumunod sa kalooban niya. Ito ang purpose. 1 Timothy 1:5. Ngunit ang kinakauwian ng bilin, ito yung bilin eh, Word of God eh, lahat ng bilin sa Bible eh, ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. So ang puso ba natin malinis na? Tunay na bang umiibig tayo sa Diyos, sa kapatid, sa lahat ng tao? Kailangan suriin mo sarili mo eh. Pag nasuri mo na umiibig ka nga talaga sa kapatid, magpuri ka sa sarili mo lamang. Kasi tiyakin mo. Kasi malapit na rapture, any moment rapture. Nagkakagulo na naman sa Libya. Nagkakagulo pa rin. Nandyan pa rin ang threat kahit saan lugar. Napakalapit na ng pagbaba ng Panginoong Hesus. Alam naman natin, ang Third World War, baksakan ng atomic bomb. Hindi tayo dadanas ng radioactive. Before the Third World War, rapture. Pero kailangan magkaroon na ng tunay na pag-ibig ang iglesia. Alam niyo ba ang LCJ Ministry ay walang pag-ibig talaga? Na-experience ko yan sa mga pamunuan. Hanggang ngayon, hindi pa rin buo sa iglesyang ito ang pag-ibig at unity. Kasi hindi magme-mensahe ang Espiritu Santo ng ganun-ganun na lang na message ni Evelyn. Yun din ang message sa akin ng Panginoon. Sabihin mo ba, coincidence yun? Co-accident ba yun? Hindi, planado lahat ng Diyos yan. Lahat ng nagaganap sa buhay natin, planado ng Diyos yan. Ang kailangan mo lang talaga, sumampalataya at lubos na magtiwala sa Diyos. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pa imbabaw. Pariseyo ba ka ba? Alam niyo, Pariseyo, nakasuot yun ng mahabang kulay itim. May hawak na Bible yun. Ang bait-bait makakilos nun. Pero ang puso nun, napakadumi. Hindi sumusunod sa Diyos yun. O ganun ba tayo? Nasa iglesia tunay, may Bible, may uniforme, pero madumi yung puso mo. Hindi ka sumusunod sa Diyos. Bakit? Hindi mo pa iniibig talaga kapatid eh. Kasi sabi sa 1 Peter, bago mabuo yung tunay na pag-ibig, merong level yan eh. Sabi sa 2 Peter 1:5-8, babasahin ko sa inyo. Oo, at dahil din dito sa pagkadagdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. So, hindi lang sapat yung pananampalataya, ibabahagi mo dun sa faith mo, o ikaw ay sumasampalataya, kagalingan. Ibig sabihin, galingan mo. Ibuhos mo atensyon mo. I-focus mo ang buhay mo sa pagiging Kristiyano. At sa kagalingan, kaalaman. Bibigyan ka ng Diyos ng kaalaman. Meron tayong anointing of the Holy Spirit. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. So, makukontrol mo sarili mo. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. So, titiisin mo.
Pipigilan mo sarili mo kung galit na galit ka na sa kapatid mo dahil ang sama ng ugali. Pipigilan mo sarili mo, magtitiis ka, huwag kang magagalit. Hangal yung naglalabas ng galit, sabi sa Psalm. At saka sa Proverbs. Hangal yung nagbubulalas ng galit. Sa pagtitiis ang kabanalan. At saka ka pala mababanal. Bakit? Nakontrol mo yung laman eh. So, banal ka. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid, ang pag-ibig. O tsaka lang yung pag-ibig. So, yung lahat ng natututunan natin, pumupunta yung sa inisa ng yung pag-ibig. Tunay na ba talaga tayong umiibig o hindi pa? Kung hindi ka pa umiibig talaga, maiiwan ka sa rapture. Sabi nga, kahit ipamahagi mo lahat ng kayamanan mo, kahit sunugin mo katawan mo at walang pag-ibig, wala. Para ka lang isang malaking kalembang na tunog ng tunog, nag-iingay, wala naman laman. So, useless. Kasi ang tunay na umiibig sa Diyos, susundin mo lahat ng inuutos ni Kristo. Pag hindi mo susundin lahat ito, hindi ka umiibig. At isa ritong susundin natin, in everything, give thanks, for this is the will of God. Hindi nagagawa yan ng mga tao. Ang makakagawa niyan, tayo. Tayo na may Espiritu Santo. Anything that will happen to us, good or evil, is for our goodness. So always give thanks. We can tell what is good to any man. Who can tell what is good to any man? Sino makapagsasabi na ito ay kabubuti mo? Magkakaunsiling ka, halika nga rito. Ito makakabuti sa iyo. Diyos lang ang nakakaalam kung ano makakabuti. Kaya lahat ng nagaganap sa iyo, mabuti mo ng masama, makakabuti. Bakit? Pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos eh. Sabi na Ecclesiastes 6:12, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Sino sa palagay nyo nakakaalam kung ano makakabuti kay RC? Ang Diyos lang. Ngayon si RC, payag ba siya pumayag sa Diyos? At ang batayan, Word of God. Payag ba siya na sumunod sa Word of God? Yun ay kabubuti nun. Pag hindi siya papayag, ikasasama niya yun. Payag ba si Luz at ang lahat ng mga anak niya na sumunod sa Word of God? Payag ba si RC at ang lahat ng mga anak niya sumunod sa Word of God? O hindi? Pag payag, siya ikabubuti niyo. Pag hindi, kayo sasama niyo. Siya ikasasama. Lalo-lalo na mga kapatid, yung mga biyayang dumarating sa atin. Kasi nagpapasalamat lang tayo pag yung mabuti nangyayari sa atin. Katulad ng mga pagkain. Kumakain tayo ng masagana. Nakakakain tayo sa Kentucky. Yung mga bagong labas ngayon na cheese chicken. Nakakakain tayo sa Max. Yung iba, Diyos ko po, bago makakain, ang ulam chicharon. Tropic ang ulam. At tapos, ulam sa tanghali, ulam pa sa gabi yun. Para lang sila makatulog, iinom lang ng tubig. Pero tayo, masagana. Pero, bakit ganun? Hindi ka pa rin tunay na Kristiyano. May sinasabi sa Deuteronomy, na kapag tayo nasasatisfy, pasalamatan natin ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy 8:10, at kakain ka, at mabubusog ka, at iyong pupurihin ng Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. O dyan, baka mamaya dyan hindi ka pa rin nakapagpapasalamat. Magpapasalamat ka sa lahat ng pagkain kakainin mo. Sabi sa 1 Timothy 1:4-5. Kasi ito ang paraan ng Diyos para malinis niya ang pagkain Ito, siguro naman, sigurado sa inyo nagagawa nyo to. Yung nagpapasalamat ka sa bago ka kumain o kahit nga sandali lang na, Ama, maraming salamat po sa pagkain binigay sa pangalan po ni Jesus. Thank you. Ayos na yun. Hindi ka naman magpe-pray o mag-intercessory, magpapasalamat Kasi ako may kilala akong ganito Magpapasalamat lang sa pagkain. Aba, nag-intercessory, nang-i-chismis pa sa Diyos. Hindi mo lang masabi, Hoy! Gising! Hindi ko lang masabi, ano ka ba? Magpapasalamat lang sa Diyos Nag-intercessory pa? Magpasalamat lang. Ito sabi sa 1 Timothy 4. 1 Timothy 4:4-5. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos, o bawat nilalang ng Diyos,
ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil, kundi tinatanggap ng may pagpapasalamat, sapagkat pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, pinababanal pala ng Diyos, bago tayo kumain, kung may lalason sa iyo, o kaya mayroong mga bacteria at virus yung kakainin mo, o kaya makakasama sa iyo, hindi tatalab yun. Bakit? Because of faith in the Word of God. Nanalangin ka, pinabanal ng Diyos yun. Nagpasalamat ka. Eh, sinasabi ng Diyos, lahat ng pagkain, nalinis na eh. Yung iba, ayaw kumain ng dinuguan. Nalinis na eh. Sabi sa Mark 7:18-19. Lahat nga eh. Lahat ng pagkain, kainin mo may pasasalamat eh. Mark 7:18-19. At sinabi niya sa kanila, kayo baga namay wala rin pag-iisip. Hindi ba kayo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Kahit ano kainin mo, hindi makakahawa sa iyo eh. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. At lumalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Pero kung meron ka pa rin kasama na talagang naniniwala na bawal kumain ng dinuguan, bay, huwag kang kumain. Paalisin mo muna. Pagkaalis, saka mo lang takan yung dinuguan, samahan mo pa ng puto. Para masarap. Eh, pero pag nandun, kasi magkakasala ka sa budhi niya eh. Kasi mahina, hindi siya naniniwala pa eh. Napasukan pa ng doktrina. Sabi sa 1 Corinthians 10:25, ito yung magpapatibay sa aral ni Pablo. 1 Corinthians 10:25. Lahat. O pag sinabi lahat ng ipinagbibili sa pamilihan. Ano ba yung pamilihan? Eh di market, palengke, ay kanin ninyo. At huwag kayo magsisipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Huwag ka na magtatanong ng, pag niluto ba'y dinuguan dito, eh, makakasama ba? Huwag na nga eh. Kainin mo na lang, huwag na magtanong. So, yun ang sinasabi. Nagpapasalamat tayo sa pagkain. Always praise and worship God. Paano ka makakasamba o makapagpupuri sa Diyos nung may kaaway kayong magkapatid? Paano kayo magbe-breaking of the bread? Sige nga. Halimbawa si RC at saka si Luz, saka mga anak niya, magkakaaway kayo. Eh, totoo naman yata. Chismis lang. Eh, paano kaya kung ganun? Tapos magbe-breaking of the bread kayo. Sa palagay mo kaya, makakapag-breaking of the bread ka? O babaliwalain mo na lang yun? Ay, hindi, okay naman ako. Makipagkasundo ka muna bago mag-breaking. Makipag-ayos ka muna. O kaya, kung hindi pa nagkakaayos, kahit man lang sa prayer, inaayos mo na ang sarili mo bago ka mag-breaking. Tsaka naayusin ng ayos na ayos. Alam nyo, nagiging topic natin ito, merong gustong gawin ng Diyos si mamaya eh. For the sake of art, Luz, at saka yung grupo mo, RC, yung grupo mo, maiwan mamaya. Naiwan mo na mamaya. Meron tayong mahalagang bagay na pag-uusapan. Sabi ng Colossians 1:12, na nagpapasalamat sa Ama na nagpagindapat sa atin upang makabahagi sa mana ng banal na kaliwanagan. Hindi ka ba magpapasalamat ng todo sa Diyos dahil nakabahagi ka ng liwanag? Inalis ka na sa kadiliman? Hindi na tayo sakop ni Satanas. Magagawa na natin lahat ng pagpapabanal. Kayang-kaya na natin itapon lahat ng kasamaan. Pwede na natin hubarin ng dating pagkatao. Pwede na tayong sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Kaya mo na. Kaya kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. So, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos and always glorify God. Sabi sa Colossians 2:7, na nag-uugat at natatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Sumasagana na ba tayo sa pagpapasalamat? Yung wala kayong makain, nagpapasalamat ka? Alam niyo ba na nalalaman na ng mga doktor na yun, mahusay ang fasting? Ngayon lang nalalaman ng doktor, ha? Na mahusay ang... Noon pa, itinuro na ni Kristo fasting, eh.
Ngayon nalalaman ng mga doktor, mahusay pala fasting. Kung gusto mo mag-alis ng kolesterol, mag-fasting ka. Tutunawin ng kolesterol na sariling tiyan mo. So, ibig sabihin, magsabi ka ng isang bagay na masama na hindi ka magpapasalamat. Ako'y marami ng kasamaang naganap sa akin. Lagi ako nagpapasalamat. Kasi kailangan magganap sa atin yung will of God. Maging tunay kang Kristiyano na in everything give thanks for this is the will of God. Nawalan ka ng trabaho. Magpasalamat ka. Bakit? Ipapalitan ng mas maganda. If you believe and obey God, magaganap lahat yun. Sa ikabubuti ng umiibig sa Diyos. Namatayan ka. Namatayan ka. Siyempre, iiyak ka, namatayan ka. Pero it's good. It's good. Sabi ng Diyos lahat ng bagay na nangyayari sa atin sa ikabubuti na umiibig sa Diyos. So, ayoko nang i-analyze yun kung ano man. Basta sabi ng Diyos sa ikabubuti. So, lahat ng bagay, masama man o mabuti, inuusig ka ng kung sino man tao. Pinaparatangan ka ng masama. Okay lang yun. Napapatunayan mo na Kristiyano ka Napatutunayan mo. Naluluwalhati mo ng lubos ang Diyos. Kaya mabibigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos, sabi sa Romans 15:6. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So, maluluwalhati lang pala ang Diyos kung meron na tayong unity in one faith, in one mind. Meron na ba tayo nun? Ito yung madalas na preaching. Ito yung madalas na minimithi ko pa nung araw sa LCJ. Yung magkaisa yung pamunuan, magkaisa ang lahat sa pag-iibigan, magkaroon ng pagkakaisa, sumunod na sa Diyos. Hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin ako doon. Ito na nga, latak na tayo Huwag mo sabihin itong remnants na to, mawawasak pa. Hindi na ako papayag. Yung pinagpagalang ko, sayang. Sabi sa 1 John 2:8, 2 John pala yata yun, 2 John 8. Three pala, hindi, 2 John 8 nga. Mag-ingat kasi kayo sa inyong sarili. So mag-ingat tayo sa ating sarili. Upang huwag niyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Sayang naman yung pagpapagal ko. Sayang naman yung pagkakaalis ng Diyos sa inyo doon sa Taytay. Inalis kayo ng Diyos sa Taytay, inilagay kayo sa Palagyo para ayusin kayo, ihanda kayo. Magkaroon ng isang kaisipan na, isang pananampalataya. Wala nang pagtatangi, walang pagkabahabahagi, walang pangkat-pangkat. Walang kampihan. Iisa lang tayo. Huwag niyong iwala ang aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Sayang naman, di ba? Malaki na yung bata tapos mamamatay. Sayang yung puhunan, sayang yung pag-aaruga, tapos mababaksak ang negosyo. Ilang taon na tayong Kristiyano? Ilang taon na tayo nagtitiyaga, tapos pupunta ka pa sa impyerno dahil lang doon sa galit, sama ng loob, yung kapaitan, bitterness, hindi pagkakaunawaan, indifference. Walang kakwenta-kwenta. Puro masamang espiritu lang yun. Nanggugulo lang yun Pero kung hindi kayo papayag, hindi siya makakagulo. Kung papayag kayo na maayos tayo ng Diyos. Sabi ng may ketong, di ba? Panginoon, linisin mo pa ako. Gusto ko pong maging malinis. Sige, gusto ko rin. So, kailangan gustuhin Loobin ng isang Kristiyano na maayos siya, aayusin siya ng Diyos. Pero kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka makakasama sa radyo. Hindi mo maluluwalhati ang Diyos. Samantalang sabi niya, luwalhatiin mo ang Diyos ng iyong katawan. Sa 1 Corinthians 6:20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ng Diyos. So sa pamamagitan ng katawan, ano gagawin ng katawan? Susunod sa Espiritu. Masama ang nasa katawan Nandyan ang lahat ng pita ng laman. Nandyan ang lahat ng kasamaan sa katawan. Kailangan labanan mo, kumilos ang bunga ng Espiritu Santo ng pagpipigil para hindi makakilos ang laman. You have that mind of Christ, 1 Peter 4:1. Kung hindi tayo magkakaroon ng ganitong pag-iisip, hindi natin matatalo ang laman. Kailangan we must have the mind of Christ.
Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpapatigil sa kasalanan. Halimbawa, practical sample, halimbawa ako si RC, nakarinig ako ng masamang balita tungkol sa akin, ichinismis ako ng aking kapatid. Ano gagawin mo? Kasalanan yan eh, chismis yan, laman yan eh. Pipigilan mo yung sarili mo, huwag kang gumanti ng masama sa masama. Huwag ka rin mainis o magalit. Makipagkasundo ka. Sabi ng Diyos eh, kung meron kang kaaway, makipagkasundo ka. Makipagkaayos kayo. Pag naayos na kayo, lumapit ka sa akin, sumamba ka, magpuli ka, tatanggapin kita. So yun ang sistema. So nalalabanan mo ngayon, napipigilan mo yung sarili mo, nalalabanan mo yung gawa ng kusyon, hindi nagtatagumpay ang kasalanan. Nakapagbata tayo ng laman. Sabi sa 2:11, 1 Peter 2:11, mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo magsipagpigil sa masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Eh yung ating mind, nasa kaluluwa yun. Para labanan mo ang pita ng laman, you have the mind of Christ, Word of God. Ano sabi ng Word of God? Hangal ang ibinubulalas ang galit. May napanood ako yung mafia. Ano ba pangalan nito? Yung sabi niya, don't show your anger to your enemy. If your enemy knows your anger, you cannot kill him. You can kill him slightly and easily if you will not show anger. Kaya siya, pag pumapatay, cold-blooded. Pinasisigarilyo pa niya, pinaiinom pa niya, pinakakain pa niya, tsaka niya papatay. Walang kala. Gotti. Si John Gotti. Napanood niyo ba yun? John Gotti. Siya yung ng mafia eh. Meron siyang anak, tinraining niya papalit sa kanya. Tinuturuan niya kung paano magiging mahusay na kriminal. At ang pagkakaturo, do not show your emotion. Sa atin naman iba, hindi tayo style ng mafia, Word of God. Huwag mo ibulalas ang galit mo dahil tanga ka. Galit na galit ka, binulalas mo galit mo, tanga ka sa akin. So, pigilan mo, huwag mo ibulalas. Eh, yung iba, sige, ilabas mo. Pinalalabas mo, tanga nga, huwag nang ilabas eh. Cool ka lang, relax ka lang. Pigilan mo sarili mo, lilipas na yan. Control yourself. Yun ang dapat gawin. You can glorify God on that. Sabi ng Psalm 33:2. Ayo'y magpasalamat sa Panginoon na may alpa. Magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa Kanya. May salteryo na 10 kwertas. So, purihin daw natin ng Diyos with instrument. Malapit na. Magpapasalamat nga pala ako sa inyo. Kasi yung lahat na nakipagkaisa nagbigay ng kontribusyon para makabili tayo ng bass ampli. Kahit hindi pa nakakabili, pay, makakabili tayo ng bass ampli na maganda. Take to 20,000. Di mo, small but terrible tong iglesia to. Makapagpuproduce tayo ng 20,000 para makabili lang ng bass ampli. Para yung tugtugan maganda. Purihin ng Diyos sa pamamagitan ng instrumento eh. Ayun, compare. By June 1st, sana makabili na tayo. So, nagpapasalamat ako sa lahat sa inyo na kahit napakaliit ng iglesia, nakakapag-produce ng malaking bagay para makabili ng malaking bagay. Small but terrible. Para tayo si Paul, the little. Maliit lang si Pablo eh. Belittle yun eh. Kaya, mga kapatid, ito na yung panahon. Ayusin natin ang buhay natin, linisin natin ating landas para pagdating ng Kristo, okay tayong lahat. Amen! Amen!